Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala nyong mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin simulan yung kwento ni Monica, kung may mga experiences kayo, share nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So let's start guys. Kwento ni Monica. Ilan taon ang nakalipas, nag-book kami ng asawa ko ng isang lugar sa Bulacan. Buntis ako noon sa panganay namin. Halata na ang tiyan ko. Naniniwala ako sa mga supernatural na bagay, pero hindi na sa puntong iisipin kong mararanasan ko mismo. Ang asawa ko naman halos hindi naniniwala sa ganun. Hindi rin ako bago sa mga kakaibang karanasan. May mga nangyayari na sa akin dati at marami akong kwento kung tutusin. Pero bumalik tayo sa isang ito. Papunta sa lugar, napagtanto namin na nakalimutan namin magdala ng asin pangluto. Huminto muna kami sa isang maliit na talipapa sa tabi ng kalsada para bumili. Nagbayad kami ng mga 20 pero binigyan kami ng tindera ng isang malaking plastic na puno ng asin. Hindi ito normal na dami, parang ilang kilo. Parang bigas ang dami. Hindi yung maliit na supot lang, kundi isang mabigat at punong-puno na malaking plastic. Natawa na lang kami habang nagmamaneho. Sobrang dami. Nagbibiroan pa kami kung anong gagawin namin sa ganong karaming asin para lang sa 20. Sa isip namin, swerte lang o kakabang pagkakataon. Pagdating namin sa lugar, maganda siya. Isang maliit na glass house na napapalibutan ng mga puno, tahimik at liblib. Pero may kakaiba na agad na pakiramdam kahit hindi pa kami pumapasok. May mga caretaker na naghihintay sa amin. Mga 5 sila, mukhang kaedad lang namin. Ang nakakapagtaka, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Walang pagbate, walang small talk, kahit ngiti, wala. Nilapitan lang nila kami, kinuha ang gamit namin at tahimik na ginabayan kami papasok sa Airbnb. Buong oras walang nagsasalita, walang emosyon, walang eye contact. Parang may mali. Nagtinginan pa kami ng asawa ko dahil sobrang kakaiba. Pero binaliwala na lang namin at inisip na baka mahiyain lang sila o pagod. Pagpasok ko pa lang sa loob, mas lumakas ang kakaibang pakiramdam. Walang malinaw na mali, pero mabigat ang hangin. Parang may hindi tama kahit normal naman ang itsura. Walang iniisip, kinuha ko ang supot ng asin at sinimulang ikalat sa mga pinto, bintana at pati sa paligid ng kama. Tinanong ako ng asawa ko kung bakit ko ginagawa. Pero wala rin akong maipaliwanag. Sabi ko lang, parang gusto ko lang gawin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit yun ang una kong instinct. Nagluto kami ng hapunan, sinubukang mag-relax at kalaunan ay natulog. Bandang gabi, may narinig akong mahina sa labas. Mahinang tik-tik. Sa una, inisip ko baka insekto lang o dahon na gumagalaw. Hindi ako gumalaw at nakinig lang. Narinig ko ulit, mabagal na tik-tik at paulit-ulit na napakabilis at walang ritmo. Hindi ko maintindihan, parang sinasadya pero hindi pare-pareho. Alam ko na mabilis dapat ang tik-tik. Pero ito parang sabay na mabilis at mabagal. Nakakalito. Bumulong ako sa asawa ko na may naririnig ako. Hindi siya agad sumagot. At doon ko lang napansin, nagising na pala siya. Tapos narinig namin ang pakpak. Malakas, mabigat, parang may malaking nilalang na lumilipad mismo sa ibabaw ng bubong. Hindi ito tunog ng ibon na dumadaan lang. Sobrang lapit nito, sobrang bigat ng bawat hampas ng pakpak. Parang ramdam mo ang paggalaw sa yero. Humigpit ang dibdib ko. Tapos biglang may yabag. Malinaw na yabag na naglalakad sa ibabaw ng yero. Mabagal at parang humihila. Paikot-ikot ito mula sa isang dulo papunta sa kabila. May nasa taas ng bahay, naglalakad, humihinto, tapos naglalakad ulit. May mga tunog pa na parang mahahabang kuko na kumakamot sa yero.
Pabulong kong sinasabi na natatakot ako at tahimik lang akong sinabihan ng asawa ko na wag na maingay at wag gumalaw. Nang lingunin ko siya, nakahiga siya sa gilid, hawak na niya ang kutsilyo. Gising siya buong oras. Mas kinatakutan ko iyon kaysa sa mga tunog sa labas kasi ibig sabihin pareho naming naririnig ang lahat. Wala kaming tulog buong gabi. Bawat maliit na tunog, napapahinto kami. Minsan biglang titigil ang lahat. Tapos ang katahimikan mas mabigat pa kaysa sa ingay. Tapos bigla ulit babalik ang mga yabag at gasgasayero. Nakahiga lang ako. Pinipigilang magpanik, hinihintay ang umaga. Pagdating ng liwanag, agad kami nag-empake. Walang almusal, walang pag-aalinlangan. Umalis kami agad at umuwi. 4 na gabi sana ang booking namin pero isang gabi lang kami tumagal. Bihira na namin itong pag-usapan ngayon pero minsan naiisip ko pa rin ang asin. Paano kami nakalimutang magdala tapos bigla kaming binigyan ng maraming asin para sa napakababang halaga? At kung bakit, kahit hindi ko maipaliwanag, parang may dahilan kung bakit ang unang ginawa ko pagdating namin ay ikinalat ko ito sa buong silid. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan. Di ba dapat ang mga guest or yung may-ari nung Airbnb dapat welcoming, polite, friendly, kasi 'di ba? Income 'yun. So dapat maging gano'n. Pero pagdating nila mga walang kibo, ano, ayaw nyo ba ng blessing? Ayaw nyo ba ng income? Ayaw nyo ba ng may nag-book sa Airbnb? Parang gano'n yung dating. Parang para sa akin, negative na yun agad. Parang magtataka na talaga ako. Bakit gano'n? Diba? Tapos dapat sila ang unang mag-a-approach kasi nga negosyo yun. Nakakatakot siya, te. Feeling ko yung mga gumagalaw, yun yung mga ano, yung limang humarap sa kanila nung pagdating nila, yun yung mga gumagalaw. Kasi napakadami, may lumilipad, may naglalakad sa bubong, sa gilid, 'di ba? Pinagtitripan sila. So ayun, sayang yung for bookings, magkano ng mga Airbnb ngayon, 'di ba, per night. So yeah. Pero hindi naman lahat sa Bulacan. Saan sa Bulacan yun? Feeling ko, hindi ko alam kung saan yun. Pero sa Airbnb yun, nakakatakot naman. Pero baka hindi aswang or pinagtitripan lang sila. Nagtataka ako, bakit, 'di ba? Feeling ko, ay hindi, sinabi niya kasi instinct eh. Kaya siguro nilagay niya. Pero, 'di ba dapat meron kang reason ba't mo lalagyan nun? May mararamdaman ka. Siguro kasi, ewan. Ako pag ganun may reason ako, ba't ko ilalagyan? Pero sabi niya kasi, hindi niya daw alam ba't siya naglagay ng asin. Dapat meron, kahit ano lang. Parang kunwari, that sinabi niya, meron siyang naramdaman na mabigat. Parang may something na mangyari. Parang ganon. Anyway, instinct yun eh. Pero yun. Pero hindi lahat ng Airbnb sa Bulacan may aswang. Doon lang sa pinuntahan nila ng asawa niya. So yun guys, I hope you like this story. At kung may mga ganun din kayong storya, tapos na experience around dito sa Bulacan. Dito, around sa Bulacan, may mga buntok kasi yung mga Bulacan eh. So yun guys, share nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. Guys, tignan nyo yung nails ko. Ay! So ganda. Bye bye guys! XOXO, see you when I see you. Bye bye!